Hello, what's up? This is Rain Manguera and this is Tech Diary kung saan magmamarites tayo ng mga tech topics, mga gadget, bagong smartphone na parating. Dito yan. Kung interesado ka, let's start. Sa Yuga Tech, Oppo unveils new Oppo A6 lineup. So mga bagong budget smartphones from Oppo. Sa Giz Guide, MWC 2026 Global Xiaomi 17 launch with Snapdragon 8 Elite Gen 5 plus 50 megapixel Light Fusion 950 Leica main camera. So, Xiaomi 17 going global na. Ito po ang kanyang possible na specs. Sa mismong Xiaomi website, Xiaomi Pad 8 Pro. Ito na po yung specs. Official po ito galing mismo sa Xiaomi website. Sunbox Philippines. Huawei Mate 8 Pro Watch GT Runner 2 coming to the Philippines. Sa Yuga Tech ulit, Call of Duty Warzone Mobile to shut down in April 2026. So kung player ka ng Call of Duty Warzone Mobile, well, maghanap ka na ng bagong paglilibangan. And finally, sa Gizmodo, DJI's Osmo Pocket 4 is going to be a certified hit if this leak is real. So may leak na ang paparating na DJI Osmo Pocket 4 and ito yung possible na itsura at feature niya. Okay? Kung interesado kayo sa mga gadgets na pag-uusapan natin today, let's start. Sa Yuga Tech, sa panulat ni Earl Bortanog, Oppo unveils new Oppo A6 lineup. So, supposedly budget smartphone ito kasi Oppo A series nila. Possible na itsura ito po yan. Yan. So, meron silang silver or what do you call that? Gray, light gray or space gray. And the blue and the pink. So, actually, kahawig niya yung recent na mga OnePlus designs. Yeah, OnePlus 6 designs if I'm not mistaken. But anyway, possible na mga specs sa A6. Actually, meron dito eh. Yan, ito, dumiretso na tayo sa mismong mga specs. Oppo A6 Plus 120. Oppo A6 lang actually. Oppo A6 lang. 120Hz screen refresh rate, 6.57 inch Full HD Plus AMOLED display, 900 nits up to 1125 nits. High brightness mode. MediaTek Dimensity 6300 lang. Just to give you context now, the Dimensity 6300 is like malapit siya sa pagiging Helio G99 with 5G lang, nadagdagan ng 5G. 8GB and 12GB na pagpipili ang variant ng RAM and 512GB na internal storage naman ang pagpipilian. In fairness, expandable ang storage niya and 50 megapixel main camera with 2 megapixel monochrome rear camera, 16 megapixel front camera, dual nano SIM at syempre expandable nga siya, so meron siyang malamang dedicated na micro SD card slot or possible din na hybrid ito like 1 SIM plus micro SD card or 2 SIM pero walang micro SD card na pwedeng ilagay. Hybrid slot. Wi-Fi 5 okay. Pero at least may 5G naman siya na mobile data. NFC, Bluetooth 5.4, side-mounted fingerprint, face unlock, 7,000 mAh battery, and 80 watts SuperVOOC with fast charging. At supported din niyang 44 watts PPS charging. That means kapag nasira yung SuperVOOC na charger nyo, wala na kayong mabili, supported pa rin naman niya. Bumili na kayo ng mga generic dyan, pero quality pa rin. Na fast charging, at least 50 to 60 watts pataas para magamit mo tong 44 watts PPS charging niya. IP68, IP69 rating, and Sapphire Blue, Sakura Pink, and Ice White. Yung pala yung mga tawag ng kulay nila. And meron din silang Oppo A6i Plus. Okay. Same. Halos similar din lang din ang specs. I'm not sure kung saan nagkaiba. Pareho din naman ang screen size. So, what difference does it make? A6V, teka medyo tingnan ko lang yung difference sa battery. 7,000 yung A6, A6i 6,500 and 7,000 sa A6V. Pero basically, halos pareho na sila ng specs. Yes. And, yun lang. Kung interesado kayo, iwan ko ang link nito sa video description para mabasa nyo. Okay? Again, those are the Oppo A6 lineup or series. And then sa Giz Guide, sa panulat ni Peter Paul, MWC 2026 Global Xiaomi 17 launch with Snapdragon 8 Elite Gen 5. Actually, a few months ago nakita ko na yung mga samples ng Xiaomi 17, pero those are China exclusive lang na mga releases. But this time right now, ito na, global na siya. And ang kahawig niya, iPhone. Mukha siyang iPhone. Well. Anyway, wala tayong gagawa. Maganda naman siya, to be fair. Pero it's just, may nagsabi nito sa isang comment section eh. Dalawa na yata nababasa ko na ganito na kapag ang Android phone daw ay ginagaya ang design ng isang Apple, nagmumukha siyang cheap even if high-end sana yung chipset, high-end sana yung camera, so on and so forth. Kaso pinagmukha lang siyang iPhone, nagmukha siyang cheap or ang datingan cheap. And for me, medyo naiintindihan ko na kung
kung anong ibig sabihin ng word na yun. Yeah. Xiaomi 17 di ba? Okay naman ng Xiaomi 17 na yung mga previous designs. Why settle pa na magmukha siyang iPhone? Why? Mukha namang solid yung specs nito Speaking of specs, ito, punta tayo sa specs 6.3 inch. So compact ito. Maliit na phone. Xiaomi Shield Glass Protected 12-bit LTPO AMOLED screen with 120Hz screen refresh rate. Okay. PWM dimming 2656x1220 resolution at 460 ppi, 4.6 GHz 3 nanometers, 8 Elite Gen 5. And Adreno, hindi sinabi dito. I think Adreno 830 or 840 ito. 12GB LPDDR5X na RAM, 256GB and 512GB ang pagpipilian ng storage. That's both UFS 4.1 and 50 megapixel f1.67 Light Fusion 950 with Hyper OIS. Nice. Leica ultra-wide sensor. May Leica. And 50 megapixel f2.0 Leica floating telephoto. Puro Leica. Leica. Selfie camera is 50 megapixel f2.0. Sa battery naman, 6,330 mAh with 100 watts fast charging. 50 watts magnetic release wireless charge. Bilis wireless charger niya is 50 watts na. That's nice. And 22.5 watts reverse wireless charging. Android 16 of course and HyperOS 3. Connectivity supported niyang Wi-Fi 7, 5G, 4G, Bluetooth 5.4, NFC, GPS, GLONASS, Galileo, and Beidou and Navi. Dami pala. Dami niyang global positioning na mga support. Sensors, yan. In fairness, ultrasonic in-display na siya, fingerprint. So that means faster than the optical version. IP68 dust and water resistance, IR blaster, may infrared pa rin siya, and stereo speakers. Dolby Atmos, of course, supported, and the rest, ito na yan. Prices to be concluded, to be continued. Basta TBC, coming to be. Euro price, ito direct conversion, wala pang tax na included dito, so hindi pa ito yung sure na price, pero possible lang na malapit dito. The Xiaomi 17 12 256GB storage would be, again, direct conversion to, hindi ito yung official na price for the Philippines, around 68,000. And the 12GB 512GB na storage, 74,700 pesos. Okay? It is currently available in Europe and will go official soon in the Philippines. Kung interesado kayo sa article na ito, iwan ko link sa video description. And yeah, this is mukha talaga siyang iPhone, my God. Ano tingin niyo, boss? Does it cheapens the overall aura farming ni Xiaomi 17 or okay lang? Nakamukhang kamukha niya talaga si iPhone. Oh well. Anyway, lipat tayo sa mismong Xiaomi mismong website ito. The Xiaomi Pad 8 Pro kasi today yata, if I'm not mistaken, or within this week, is nirelease na rin yung Xiaomi Pad 8 Pro. So ito yan. So official website ito. So itong specs niya, wait, balik tayo sa overview pala para mas makita natin per picture. So 8 Elite Gen 4 lang pala to. Yes. So wala yung Gen 5 Okay. It's still powerful. 3.2K resolution. Xiaomi Hyper AI. 9,200 mAh battery. PC level productivity experience. Actually, yes. Why? Kasi itong Poco Pad Mini na to, which i-release ko yung full review soon sa main channel, is para ko na rin, as you can see, dito ko na ginagawa yung vlogging ko, dito ko na ginagawa yung editing ko, almost lahat ng ginagawa ko for online task ko. Dito na. So hindi ko na halos ginagamit itong laptop. Itong laptop ko, wala na halos, hindi ko na ginagamit. And even my PC sa likod, nakikita nyo, ginagamit ko na lang yan for other purposes. Hindi ko maisoli. Ayan na. For other purposes. I'm mostly, dito na lang ako nag-i-stay sa Xiaomi Pad Mini ko. So, and this one, sa kanilang Xiaomi Pad 8 Pro, I'm sure, napaka almost PC level productivity experience na to. This is not sponsored I bought this with my own money. So, I know na, when I say this, real talk to. And 9,200 mAh battery, supports all new Xiaomi Focus Pen. So, may pa siya. Merong stylus na support. And what else? Design, itong possible na itsura niya. Single camera. Of course, di naman tayo nagpo-photography gamit ang tablet, but if it's available, kung no choice ka, at least merong camera na maayos at magagamit. Ano pa? Yes, of course, makunat siya. Expected na rin naman yan. Para sa isang 9,000 mahigit na battery. 11.2 inch actually. 3.2K crystal resolution. Yun yung
mga specs na abangan natin. Actually, may mga videos na yata nito ang mga foreign na mga channels na sa YouTube. So, yun. Anyway, kung interesado ko, iwan ko link dito sa video description pa rin. Pwede nyo basahin. And then, lipat tayo sa unbox.ph. Sa panulat ni Unbox Staff. Okay, staff na lang siya ngayon. Huawei Mate 80 Pro Watch GT Runner 2 coming to the Philippines. So, kung fan ka ng Huawei, ito naman mga paparating. Itong Huawei Mate 80 Pro na to. And of course, expect natin maganda camera nito. And they are sticking to their designs talaga. Like this one, ito, di ba? Ilang generations na ito pa rin ang itsura nung camera nila. That's still, at least hindi sila gaya-gaya sa mansanas, di ba? You know? So, possible na specs. I'm not really fan of the smartwatch, pero if ever you're interested, ito yun. Huawei Watch GT Runner 2. And I believe ang Huawei, yung mga Huawei na smartwatch, they are one of the most, at least, if not the best. One of the best na smartwatch kasi yung accuracy niya, especially sa biometrics, mga bioscience natin, nakukuha talaga ng close to medical grade talaga daw. Sabi ng mga tropang tech YouTuber din na merong Huawei na smartwatch. So if ever man siguro talagang gagastos ako sa smartwatch, possibly sa Huawei yun. Ito yun. And ngayong nag-release sila, nice. Kailan kaya ako magkakaroon ng Huawei na Hey, wait, walang specs. Wala ba? May yun lang, AI powered lang. Second gen Kunlun glass. That's it. Super dual phase change sheet, dissipation system, cooler, pero walang Why? Why would you why would you keep the specs but hide nyo pa yung specs? Ayun lang, anyway, ang alam lang natin yun, yung itsura lang pala. Akala ko parang may specs akong mababasa rito. My God, yun. You know what? Punta tayo sa mismong baka merong mahanap tayo sa online ng specs nito. Web search. Meron na yata ito sa GSM Arena. Check na natin sa GSM Arena. Ayun, meron na nga. Ito, dito tayo sa GSM Arena. Meron na pala talaga siya. Dati pa, Globe, pero China release. Ito ngayon is going to the Philippines, pero ito na yung specs. Meron na rin pala talaga siyang specs. So, LTPO OLED siya, 6.75 inch, 120Hz screen refresh rate, Harmony OS. Meron siyang Kirin 930 Pro, or 930 lang. Both 6 nanometer and up to, low powered, 2.75 GHz. Baba nun parang, kasing lakas lang ng 2.7 GHz na alam kong chipset. Unisoc T700 or T800 series or possible na kagaya ng na MediaTek Dimensity 7200 if I'm not mistaken. Ganun lang. Sa GPU siguro, I'm not familiar with the GPU. Baka dito malakas itong Huawei Mate 80 Pro na to. Wow, hina pala ng chipset nila, Of course, sasabihin nyo, hindi naman yan sa chipset sa operating system yan. Well, you could be right, but still, that chipset is what? Yung ganyan na mga 2.75 GHz, parang malakas pang Qualcomm Snapdragon 860, 870 rito. But anyway, kung highly optimized naman ng Harmony OS, okay, bahala kayo dyan. Pero ako personally, I won't buy any Huawei na devices kasi nga wala kang Google. That's lang yan. Personal preference ko lang. Kung magkakaroon sila ng Google and then kasi alam niyo naman, my job both in and out of YouTube, gumagamit po ako ng Google. Even do sa outside na job ko, Google pa rin. So, I can't really rely on a device na walang Google official. Kailangan pang magkuha ng box, yung parang parang sandbox. What do you call that? U-box ba yun? Which dagdag pa sa trabaho ng chipset na napakahina na nga ng chipset, dadagdagan pa ng trabaho, and then sa maraming caveats ang paggamit ng sandbox na app para na makapag-run ka ng Google. And with this chipset and clock speed, not very reliable. Pero ang pinaka siguro selling point dito ni Huawei Mate 80 Pro, in my opinion lang. Again, not really sinabi ko is absolute. Pero as far as I'm concerned or what I'm seeing right now, possible na sa camera lang talaga ang pinaka selling point nito. Yeah, possibly. And malamang naman sa malamang. But anyway, move on na tayo. Anyway, yun yung sa Huawei Mate 80 Pro. Baka marami na magalit sa akin ng mga Huawei fanboy dyan. Anyway, this is from Yugatech and sa panulat ni Christina Joy Valerio. Call of Duty Warzone Mobile to shut down
in April 2026. So, today abang nire-record ko to is March 2. So, March, April, May. No, April. Next month na pala, sorry. Next month, shutdown na po ang Call of Duty Warzone Mobile. Highly unoptimized kasi siya. Hindi siya talaga optimized na laro. And even with flagship chipset, fluctuating yung FPS and performance, nagka-crash, nagka-hang, so on and so forth. And tapos, one time, a few months ago, nung ginagamit ko ang Warzone Mobile for gaming test, meron pang parang yung graphic glitch sa PC, parang ganun eh. Nagkakaroon ng guhit, nagkakaroon ng rainbow, bigla gumuguhit ang rainbow, na parang nasisira yung graphics. Turns out talagang issue yun sa Warzone Mobile kasi hindi lang ako naka-experience nun. Tapos nagkakaroon pa ng blur. Wala ka makita. Sa parang may blur lang na display, tapos may bumabaril na pala sa'yo. Daming issue nun. So, kaya tinigil ko na after 2 months to 3 months yata na test, na ginagamit siya for testing smartphones. Umalis na lang ako doon. Hindi ko na siya ginamit ever since. According to Activision, this move is the final step in previously announced service changes. New seasonal content, gameplay updates, social features, and in-app purchases were already discontinued. This occurred before the game was removed from the app stores in May 2025. So, wala na rin naman pala siya sa Google Play Store yata. Anyway, yun lang. Masasabi ko sa inyo, Call of Duty Warzone, kung player ka nito, please find another game. Marami naman dyan na pagpipilian. Hindi ka wala nitong Call of Duty Warzone Mobile na to. Next, final news is from Gizmodo sa panulat ni Kyle Barr. DJI Osmo Pocket 4 is going to be a certified hit if this leak is real. So, leak po ito ng kaparating na, ito pala yun. DJI Osmo Pocket 4. So, DJI brought out this, 22. Ito yung Pocket 3. So, what's Pocket 4? So, ito. Meron pala tayong video. So, hopefully hindi ako makapiright. Tanggalin ko na lang yung music and then i-full screen natin to, konti. Okay. So, meron na siyang may pailaw na siya. So, pwede siya sa gabi, sa dilim, kasi meron siyang pailaw. Selfie light. Okay, yun yung bago. Pero I suppose improve din ang camera nito and stabilization. Nice. So yan ang possible na itsura niya. Huwag ko na masyado baka makapirate tayo. Sa mga fan ng DJI brand, okay yan. And speaking of DJI, actually just got myself DJI Neo 2. Yes, abangan nyo full review nito sa main channel. And can't wait to show you. Gusto ko na siyang aralin dito kasi hindi pwede kasi daw baka masira. And first ko to na drone. So I'm not really familiar on how to fly this, pero I'm a fast learner, so we'll see kung masisira ko agad to or master ko. Also, I believe the DJI Neo 2 is designed for those na hindi talaga marunong, wala talagang background for piloting any drone. DJI Neo 2 daw the best one kasi meron na siya mga preset na mga command na pipindutin mo na lang daw and then lilipad na siya, gagawin niya na yung exhibition para makuhanan ka or yung lugar na gusto mong kuhanan. And of course, meron din siyang control for sa app sa Android and iPhone. App lang through the phone, kukontrolin siya, Wi-Fi ang gamit. And there is option for yung controller talaga ng DJI, pero saka na yun, gusto ko munang aralin siya as is and gusto ko malaman kung mapapakinabangan ko siya since paparating na ang summer, baka maggala kami kasama ang family. So DJI Neo 2, kung interesado kayo, alam ko nagkakaubusan to kasi ilang beses akong tumingin nito sa DJI mismo sa Shopee and laging sold out. And then nung nakita ko na available na siya, bumili na lang talaga ulit ako kasi alam ko kakaubusan nito, maganda daw talaga ito and maganda rin ang reviews. Pero syempre, review ko rin, gusto ko malaman sa point of view ng isang beginner. DJI Neo 2. Kung interesado kayo, kung gusto nyo rin bumili ito, highly recommended na rin, I think. Kasi na-unbox ko na siya and tinest ko siya doon sa kwarto. And to my surprise, again, hindi ko siya kinontrol pa nun sa smartphone, hindi ko pa siya kinokontrol. Ginamit ko lang yung pindot-pindot niya sa body niya, yung ikangay preset na. And nakokontrol siya ng ganun. So, I'm excited na kontrolin siya using this smartphone. And for that, first impression pa lang yun para sa akin. Mukhang highly recommended na. Kung interesado kayo, iwan ko link dito sa floating tag na to. DJI Neo 2. At yun din ang leak para sa DJI Pocket 4. So, napunta tayo sa DJI Neo 2, no? Segue. But anyway, yun lang naman yung mga gusto kong ibalita sa inyo. Excuse. Interesado kasi ako dito kasi bala ko bumili ng action cam naman. Though, the drone kasi is for quick shots lang ng mga scenarios, like yung top view ng resort or something. And I'm looking forward naman sa Pocket 4. Actually, pinapipilian ko either Pocket 4 or Action 6.
both DJI yun. Pero right now, I'm leaning sa DJI 6. Pero kung merong ganito, si Pocket 4 na may pailaw, well, it's interesting na rin. So, yan. Anyway, kung interesado kayo sa mga balitang chinismis ko sa inyo about gadget and tech, I hope consider mo subscribe, like, and share. Iwan ko mga link dito sa video description in case na gusto niyo pambasahin. That's it. This is Rain Manguera. Kung nalilibang kayo kahit paano sa ganito na pagchichismis lang natin about tech, mga bagong paparating and new technology about smartphone, well, this is Rain Manguera and you're watching Tech Diario. Okay? Second channel ko po ito, just so you know, baka sa mga nagugulat pa rin dyan hanggang ngayon na ibang channel to, hindi to yung Rain Manguera or the Cotman channel. Second channel ko po ito, okay? And yung Cotman channel, Rain Manguera na siya ngayon. Iwan ko lang din ang link sa video description in case na hindi nyo rin alam yun. I don't know. Yun lang. This is Rain Manguera. I'll talk to you again soon.